أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tunay ng pagkakatakot. Huwag mong kalimutan, aking kapatid, na tayo ay nasa huling 10 araw na ng buwan ng Ramadan, kung saan ito ang pinakamainam na bahagi ng buwan na ito. Samantalahin natin ito, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at naway kaawaan at kahabagan at biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga katanggap-tanggap na gawain at karagdagan pagsunod sa pinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinuman ang naging maayos at mabuti sa mga unang araw ng buwan ng Ramadan ay nararapat sa kanya na mas dagdagan pa ito sa huling araw ng buwan na ito. Sinuman ang nagkulang ay pilitin niyang punan ang kanyang pagkukulang bago pa lumilipas ang buwan na ito. Ang 10 huling araw na ito kung saan dito napapaloob ang mga dakilang gantimpala na maaaring magamit ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga gawa ay sa hulihan nito at tunay na nanatili ang pagkakataon sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Kaya aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lubusin po natin at samantalahin ang huling 10 araw na ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsisikap sa pagsasagawa ng mga pagsamba sa huling 10 ng araw na hindi niya nagagawa sa ibang mga araw at buwan. Naisalaysay ni Aisha radhiyallahu anha na kapag pumasok na ang huling 10 araw ng Ramadan, nagiging mas masikap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdarasal sa mga gabi nito, at ang gabi ay tila nagiging araw dahil lumilipas ang mga gabi na sila ay abala sa pagdarasal at ginigising niya ang kanyang pamilya at mga kasamahan. Mga dalawang kasabihan ang mga pantas patungkol sa pagbuhay ng gabi ng huling 10 araw. Una, sinabi ng ibang pantas na buong gabi ay nagdarasal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya natutulog. Pangalawa, sinasabi ng mga ibang pantas na kalahati ng gabi at hindi buong gabi. Umiidlip din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga gabi na ito, sa gabi ng mga ito ng bahagya, upang maging maganda ang kondisyon ng katawan sa pang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay huling nagdarasal sa huling bahagi ng gabi. Narito ang ilan sa mga kainaman at kagandahan ng huling 10 gabi ng Ramadan. Ito ang gabi ng mga gabi kung saan inaasahan ng lahat ng manampalataya ang gabi ng tadhana o sinasabi na Laylatul Qadr. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpahayag na itong gabi ng tadhana ay nasa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Kaya naging mas masikap ang lahat ng mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging siya sa mga huli ng gabi ng buwan ng Ramadan na humihiling at nag-aasam na makamit nila ang gabi ng tadhana, Laylatul Qadr. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang gabi ng tadhana, ang Laylatul Qadr, ay mas mainam pa kaysa 1,000 buwan. Sinuman ang nagdasal sa gabi na ito, nagsumikap ay para bang siya ay nagdasal ng 1,000 buwan. Kumulang na 83 taon. Ito ay sobrang biyaya at kabutihan para sa isang alipin. Ang gabi ng tadhana ay talagang mabiyaya at dakila. Ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magsilbing awa sa nasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil na rin sa kaunting gawain ng pagsamba na nagagawa ng bawat isa, ilan pa sa mga bagay na natatanging ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa huling 10 araw na ito ay ang i'tikaf o pamamalagi sa loob ng masjid upang magsagawa ng pagsamba, pagdarasal o pagbasa ng Quran, pagdakila at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala upang mapalayo ng bahagya ang mga makamundong gawain at hindi din nakikipag-usap sa loob ng masjid maliban na lamang patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala at mananatili sa loob ng masjid
at hindi lalabas maliban na lang kung kinakailangan. Ilan sa mga kondisyon ng mga masjid na maaaring isagawa dito, ang i'tikaf ay kinakailangan na ang masjid na ito ay pinagdarasalan ng Muslim. Sila ay sama-sama. Hindi maaaring may isagawa ang i'tikaf sa masjid na hindi pinagdarasan ng mga Muslim at hindi rin maaari sa bahay. Dahil ang pagsasagawa nito sa bahay ay puputol lamang sa pagdarasal sama-sama. Tinanong ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu patungkol sa taong nag-aayon sa araw at nagdarasal sa gabi at hindi siya nagdadarasal kasama mga Muslim sa masjid at kanyang sinabi na ang tao na ito ay sa impyerno. Ang pananatili o ang pag-i'tikaf at pag-iisa na pumuputol sa pagdarasal ng sama-sama o pagsasagawa nito sa bahay isang makabagong gawain sa pananampalataya na maaari magdulot ng pagpasok sa impyerno. Ang panatili at pag-iisa naman na mainam at nasa batas ng Islam ay pagsasagawa nito sa masjid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, yusabbihu Allahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa ikamatis sala wa ita'iz zakah." Ang liwanag na ito ay nagbibigay liwanag sa mga tahanan ng Allah sa ipinag-utos niya na itayo ang mga ito, igalang, linisin at ikarangal, na inaalala at pinupuri rito ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagbibigas o pagbabasa ng kanyang aklat at pagpuri at pagluwalhati. At iba pang pamaraan ng pagpupuri na rito nagsasagawa ng pagdarasal ang sinuman sa Allah. Sa umaga at hapon, mga kalalakihan na hindi naabala ng negosyo at pagbibinta mula sa pag-alala nila sa Allah. At pagsagawa ng pagdarasal, pagbibigay ng zakah, obligadong kawang gawa sa mga may karapatan. Natatakot sila sa araw ng muling pagkabuhay na kung saan doon ay mababaling ang mga puso sa pagitan ng pag-asa na makaligtas at pagkatakot na mapahamak. Ganon din ang kanilang mga paningin na nakaabang tungo sa kung saan sila patungo. Maaring hindi madali o magiging madali sa ilang mga tao ang pagsasagawa ng i'tikaf, ngunit narapat sa kanya na maging maaga at pupunta sa masjid upang isagawa ang obligadong pagdarasal at umupo dito habang naghihintay ng panawagan ng pagdarasal dahil ito ay isang uri ng i'tikaf. Narapat ng isang Muslim ang pangalagaan niya ang kanyang presensya sa masjid upang makapagsagawa siya ng mga voluntaryong mga pagdarasal at makapagsagawa rin siya ng maraming pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at paghingi ng kapatawaran. Isa sa mga dakilang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbasa ng banal na Quran sa loob ng masjid. Maging nagsasagawa man ng i'tikaf o hindi, ito ang mga gabing kapagpala at panahon na maraming isagawa ang mga piling, mga pagsamba at isa pa dito ay ang tarawih o pagdarasal pagkatapos ng obligadong pagdarasal sa gabi, ang Isya, after ng Salatil Isya. Ito ay sinasagawa sa buong buwan mula sa unahan at buwan na ito hanggang sa huling 10 gabi ng Ramadan. Isa sa mainam na uri ng pagsamba mga gabi na ito ay ang tahajjud, ang pagdarasal ng kalaliman ng gabi sa huling bahagi ng gabi sa masjid ay nangyayari sa huling 10 gabi ng Ramadan. Maging ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga naunang pantas ay nagsagawa ng tahajjud sa masjid kasama ang mga Muslim sa likod ng isang imam na umuno sa pagdarasal. Pinapahaba nila ang kanilang pagyuko at pagpatira pa hanggang minsan ay nangangamba sila na baka lumipas ang oras ng pagkain sa umaga, sahur, bago ang panawagan ng pagdarasal ng Fajar. Hindi sila umaalis hanggat kaya nila ang puyat. Pinapahaba nila ang pagdarasal sa gabi na ito hanggang ang iba sa kanila ay nakahawak na sa tungkod dahil sa haba ng pagtayo. Lahat ito ay bilang pagsunod sa kung ano ang naisagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, narapat lamang ng isang Muslim na gisingin niya ang kanyang pamilya upang maisagawa nila ang mga pagsamba na ito kasama ibang Muslim at makamit nila ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Katotohanan na isang kamalian ang pabayaan natin ating pamilya na natutulog habang tayo ay nasa huling araw ng gabi ng Ramadan. Mainam pa rin na sila ay utusan natin na gumawa ng pagsamba sa abot ng kanilang makakaya. Dahil katotohanan na kapag sila ay ating pinabayaan, ito ay kanilang mga kasanayan at hindi sila makikinabang sa kainaman ng huling araw ng Ramadan. Nararapat sa atin ang imbitahan, utusan at pangaralan sila gakaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlak bis-salati wastabir 'alayha la tas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. At ipag-utos mo sa inyong pamilya o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagdarasal at maging matiisin ka sa pagsagawa nito dahil hindi kami humihingi ng anumang kabuhayan. Kami ang nagbibigay at nagkakaloob ng kabuhayan sa inyo at ang mabuting patutunguhan dito sa daigdig at sa kabilang buhay ay para lamang sa mga matutukutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O kayong mga naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo, pangalagaan niyo inyong mga sarili at sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pinag-utos ng Allah at ang pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal sa inyo at pangalagaan ninyo yung pamilya tulad ng pangalaga ninyo sa inyong mga sarili mula sa impyernong apoy na nagpanggatong ay mga tao at bato. Tunay na inyong asawa ay yung pananagutan na rapat sa inyo na siya ay pangaralan mo at ng kabutihan hanggang sa masanay siya sa kabutihan ng taglay ng Islam. Tunay na kapag ang kabahayan ay mga ganitong klase ng kababayan ay nasa kanila ang ganitong uri ng pag-uugali, pagiging mapayapa, ang bahay, komunidad at nasyon at hindi kakalat ang kasiraan sa sangkalupaan dahil tunay na ang kasiraan ay nanggagaling sa mga pagbabaya ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae at magpapabaya ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ito ang kalamitang sanhi ng kasiraan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lahat kayo ay pastol at lahat kayo ay may obligasyon sa mga pinapastol ninyo. Matakot tayo, aking mga kapatid, na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantalahin natin mga huling gabi na ito ng Ramadan at isagawa natin dito at ang iba't ibang klaseng pagsamba. Katotohanan na ang buwan na ito ay talagang mabiyaya mula sa unahan nito lalo't higit sa hulihan nito dahil na rin sa mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsilbing katibayan sa kainaman nito. Huwag tayo magpabaya at naway kaawaan tayo at tanggapin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ating pangsamba, naway mapasa atin ang mga gantimpala na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. O kayong mga naniniwala sa Allah at kanyang sugo at sumunod sa kanyang gabay. Katakutan ninyong Allah at maging maingat kayo sa kanyang parusa sa pamamagitan ng pagsagawa ng pinag-utos niya sa inyo at pag-iwas ng ipinagbawal niya sa inyo at hayaang suriin ng sinuman sa inyo anuman ng kanyang nagawang gawain para sa kabilang buhay. At matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng inyong mga ginagawa at iiniwasan. Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganap ang kanyang kagalingan at nakakabatid sa anuman na inyong ginagawa at walang anumang na ililihim sa kanya sa inyong mga gawain. At ayon dito, kayo ay tutumbasan at huwag ninyong gawin o kayong mananampalataya ang tulad ng mga yaong hindi nila sinakatuparan ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinag-utos sa kanila at ito ay nakaligtaan nila dahil doon ay ipinagkaligta rin sa kanila ang karapatan ng kanilang mga sarili
na kabutihan para sila ay makaligtas mula sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng muling pagkabuhay. Sila ang mga yaong itunuturing ng mga masasama na lumabag sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagsunod ng kanyang sugo. Dapat tingnan ng mga tao ng kanyang sarili kung ano ba ang kanyang nagawa para sa buhay niya. Sa kabilang buhay, ano nga ba ang kanyang naipon. Ngunit sa kasamaang palad, karamihan sa atin ay nakatingin sa mundong ito, sa mga nangyayari sa mundong ito, sa pera at sa mga mundong kagamitan at bagay. Tumitingin sa mundo ngunit pinapabayaan at tinatalikuran ang kabilang buhay. Katotohanan na inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tumingin sa kabilang buhay, sa mga naipon natin, sa mga madadala natin at sa patutunguhan natin dahil ito ang matitira sa atin at ito ang mapaipakita natin sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lamang po. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.